Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng Japanese style fried chicken or torino karage in Japanese. Ang ibig sabihin yung tori is chicken, karage it means ipa-fry. At ito po ang ating mga kakailanganin sa ating pagluluto. Ang gagamitin ko po ditong part ng chicken is yung chicken thighs. So ito, deboned chicken thighs na po ito o yung hita ng manok. Yan, wala na siyang buto, deboned na siya. Then, kailangan po natin ng soy sauce. Then, Japanese sake, ground black pepper, salt, and then ginger. Itong ginger, i-grate po natin ito. So, ang kakailanganin natin dito is grated ginger. Then dito po gagamit din tayo ng cornstarch, cooking oil, then lemon. Itong lemon optional lang ito kung gusto nyo. Kaya lang mas masarap kasi sa fried chicken talaga itong lemon. Okay, mag-i-start na po tayo ngayon sa ating pagluluto sa ating Japanese style fried chicken or torino karage. Okay, then ngayon po ang unang gagawin natin, so itabi muna natin itong mga to, itong ating deboned chicken ay hihiwain po natin o ikakat natin. Then ngayon narito na yung ating chicken after na naikat natin lahat. Then, ang gagawin natin, so, ilagay muna natin dito. Susunod natin gagawin. So, lalagyan ko muna ito, sprinkle muna natin ng salt. Then, ground black pepper. Okay. Dito sa isang bowl, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon of soy sauce. Then 1 tablespoon of Japanese sake. So parang kukunti yung soy sauce, so maglalagay pa tayo ng bali half tablespoon. Then dito, ilalagay po natin itong ating grated ginger. So, narito yung ating grated ginger. So, bali 1 tablespoon din siya. Kasi ako, mas gusto ko yung maraming grated ginger. Para pampawala ito nung lansa nung chicken. Then, narito yung chicken natin. Marinate natin ito. So, na-sprinkle na natin ito ng ground black pepper and salt. Then, ilalagay po natin dito. Then, i-marinate natin. Haluin po natin mabuti. Pababayaan po natin ito o imamarinate natin ito for 30 minutes to 1 hour. Then ngayon, after 30 minutes na i-marinate natin itong ating chicken doon sa soy sauce o doon sa mga ingredients. Ang gagawin natin ngayon, so meron po tayo ditong cornstarch. Then ihahalo ko dito ito. I-mix natin. So, bali na sa 3 tablespoon of cornstarch ang gagamitin ko dito.
Okay, ipa-fry na po natin ngayon itong ating fried chicken. Then ngayon, meron po tayo dito yung cooking oil. So, pinainit ko na siya. Check natin. So, ayan. Okay na itong cooking oil natin. Then, ipa-fry na natin yung ating chicken. Okay, babalik ka rin lang natin siya at yung kabilang panig naman ang ating piprutuhin o lulutuin. Okay, tutuloy lang po natin yung ganitong pagpiprito natin o pag-fry natin dito sa ating fried chicken. Then ngayon, i-check po natin itong ating pinipritong fried chicken. So, ayan. Palagay ko okay na po. So, hahanguin na natin. Ayan. Kailangan lang kasi pag nagpiprito tayo ng fried chicken, yung talagang mainit yung cooking oil niya. At dapat marami rin talaga yung cooking oil. Dapat nakalubog siya sa cooking oil. Para noon, ang kakalabasan nitong ating fried chicken is juicy siya. So, juicy fried chicken. Then, hahanguin na po natin lahat itong ating fried chicken. At i-turn off na natin yung heat. Then, pwede na natin siyang iserve at kainin. Then, ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin sa ating Japanese style fried chicken or Toriniko no Karage. So, nilagyan ko lang siya ng French fried potatoes. Then, parsley. Okay, sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa recipe ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!